Naglabas ng missile attack warning ang Israel sa Tel Aviv at iba pang lugar para makapaghanda, binisita at namigay ng supplies ang ating embahada sa mga kababayan nating nananatili pa rin doon. Mula sa Israel, may unang balita si JP Soriano. Mga pagkain, tubig at iba pang supplies ang bitbit ng mga taga-Philippine Embassy sa Tel Aviv para sa mga Filipino community leader sa Afula, Israel, na kumukupkop sa ilang Pilipinong inilikas dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Sunod namang pinuntahan ng mga taga-embassy at OWA sa Israel ang banal na lugar ng Jerusalem at Nazareth, kung saan ilang Pilipinong nakasaksi sa mga pag-atake ng Hamas sa Southern Israel ang nanunuluyan. Kabilang na riyan si Jenny na nakapangasawa ng Israeli at nagkaroon ng anak na babae. Nang pasukin ng Hamas at atakihin ang mga sibilyan sa mga kibbutz, tumakas na raw si Jenny at anak na Filipino-Israeli na si Yuval para magpunta sa isang simbahan sa Jerusalem. Natatakot, baka po may terrorist sa likod namin. Parang hindi nyo na po naiisip yung bombing naiisip nyo yung terrorist. Kasi anytime, baka nasa gilid mo or nasa likod mo. Super po trauma yung nangyari ngayon. My friend's house got bombed and I cannot forget that. And it was so many people got murdered. Ngayon, nanunuluyan si Jenny at anak sa pangangalaga ng mga Pilipinong pari sa St. Martha Church, The Passionist sa Bethany, Jerusalem. Isa na rin ang simbahang ito sa mga magiging shelter ng mga Pilipino sa Israel sakaling tumindi pa ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Inilikas na rin ang ilang Pinoy caregivers na nakadestino sa hilagang bahagi ng Israel, gaya sa bayan ng Metula na siyang pinakakatabi lang ng border ng Lebanon. Yung matatakot ka talaga pag narinig mo yung pag-wing ng missiles, tapos yung paglan niya sa lupa, boom talaga, para kang lilindulin. Ayaw daw sanang lumikas pa ni Marivic dahil meron namang mamad o yung bomb shelter sa Metula, pero napaliwanagan daw siya ng taga-Philippine Embassy. Gusto mo ba na magstay sa bomb shelter for how many days kung talagang aatake ang Hezbollah? Sabi po niya. So doon na po ako na-convince na nagkaroon na ng the final na takot. Narito tayo ngayon sa Tel Aviv-Yafo, ang mataas na bahagi ng Tel Aviv, kung saan makikita ang makasaysayang Mediterranean Sea at ang lawak po ng Tel Aviv. Dito rin nakita noong October 7 at 8 ang ilang beses natangka ng grupong Hamas na magpabagsak ng rocket dito sa Tel Aviv sa mga gusali at sa mga bahay na sinalag naman ng Iron Dome defense system ng Israel. Pero hapon itong Martes, oras sa Israel, muli na namang tumunog ang mga sirena sa Tel Aviv. Senyales na nagpakawala na naman ng mga rocket missile ang Hamas. Papunta tayo ngayon sa isang uri ng bomb shelter na sa ilalim ng batas ng Israel, dapat bawat gusali meron. Tingnan natin. Ipinakita sa akin ng ilang OFWs ang itsura ng isang bomb shelter. Bakal po talaga siya. Tigas. And then pagpasok po ninyo, room po siya ngayon, pero ito po shelter talaga siya. Kung makikita niyo, pagpasok niyo, meron po siya mga parang exhaust fan na pwedeng pag po nagkulog talaga, may light. And then dito po yung window po namin. Pasok po kayo. Isasarado po namin na ganun talaga siya as isi-sealed siya. And then po, i-close po yung door. Then, nandito po lahat kami. Meron po ilaw dito, may hangin. Sabi po kasi sa amin, as long as sarado tong bakal, safe kami. May stock na po kami tubig, mga pagkain nila. Andyan po sila, mga tinapay. Emergency po, kumbaga. Mga stock po ng biskuit. Tulong-tulong po kami, ganun kung ano. Tapos pag tumakbo kami dito, lagi po namin dala yung mga bag namin na may emergency kit, may gamot, mga ganun po. Mula rito sa Israel, ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.